Bureau of Customs, kasabot nga ba sa mga unclaimed balikbayan boxes for sale sa murang halaga? Unclaimed nga ba talaga ang mga ito at nakatambak na nga lang ng matagal na sa warehouse kung saan ito dumating sa Pinas? At pinagbebenta na lang ito sa murang halaga online? Tulad na lang ni Alexis Vines na vlogger na nakabili ng balikbayan box sa halagang 5,500 pesos. At ang box na ito ay para sa pamilya ng OFW sa Negros Occidental. At ito ay may code na 1499BAC. At guys, papuntang Bacolod ang balikbayan box na ito. At sa pagkakataong ito, kung OFW ka man na may resibo ka pang 1499BAC, pagkakataon mo na malaman kung saan nabili ni Alexis Vines ang balikbayan box na para sana sa pamilya mo. At dahil nga sa vlog ni Alexis, naglabas ng sama ng loob ang isang OFW from Canada regarding sa kanyang experience na balikbayan box na hindi daw talaga ito unclaimed boxes kundi ginagawang negosyo ng iba. At kasabwat nga ba ang Bureau of Customs regarding dito? At guys, pakinggan natin ang hinanakit ng Nurse Kikay sa kanyang TikTok account. Panoorin natin to. Balikbayan box nga na hindi na-claim ng pinadalhan dito sa Pilipinas. Happy New Year po sa inyong lahat. So, napanood niyo po yung video ni Alexis Vines na nabili po niya yung unclaimed balikbayan box ng 5,000 pesos. So, tuloy na balik tuloy yung mga experience namin kay Genrich Cargo Shipping Company dyan sa Calgary. Ang may-ari po ay si Ricky and Jane Butron. Nagpadala po kami 2019, 5 boxes po sa tiyahin namin, 2 sa friend ko, 1 po sa akin. So anyways, ending hindi po nakarating yung boxes na pinadala po namin sa Pilipinas. Ang dami pong biktima na nandito sa Canada, siguro umabot ng, hindi ko sure kung 2,000 ba yun or 3,000 people ang hindi nakarating ang boxes dyan sa Pilipinas. So anyway, so nagbayad kami ng mga shipping fee yan sa mag-asawa na yan. Pero yun nga, hindi nga nakarating kasi hindi sila nakapagbayad ng fee nila dyan sa Bureau of Customs. So na-hold po lahat ng mga boxes namin. So ending, hindi po talaga nakarating. So anyways, nagreklamo kami sa consulate, sa BOC, pero wala po nangyari. Ang gusto pang mangyari ng BOC sa amin dati ay magbayad kami ng 20,000 pesos para maano yung box namin, ma-release. So anyways, ang mahirap po sa case namin ay hindi po matrace kung saan port nandun yung boxes namin. So, alam mo, galing pa sa probinsya yung mga mahal namin sa buhay. Imagine mo yung back and forth Manila to probinsya. Ang but sana kung napakalapit lang, 12 hours ang biyahe. So, to the point na give up na lang po ng mga mahal namin sa buhay. Napagod na po sila kakapunta sa BOC tsaka dyan sa Port of Manila kung para mahanap lang yung box. So anyway, give up po namin yon. So ang point kasi doon ay nakakalungkot lang dahil imagine mo yung BOC binibenta sa mga negosyante ang mga boxes ng mga OFWs ng 5,000 or hindi ko alam kung magkano ang presyo, ang mura-mura, tapos kami sinisingil kami 20,000 pesos para ma-release yung mga boxes, tapos hindi pa pala matrace. So anyways, ang nakakalungkot lang kasi doon, yung hindi naman namin kasalanan na nawala yung mga boxes namin kasi nagbayad po kami. Pero yung may-ari po ng Genrich Cargo Shipping Company, nag-file po kami ng case sa RCMP, sa consulate, at saka may kaso din na sa kanila. Yun nga lang, ang nangyari ay nag-declare yung mag-asawa ng bankruptcy. So wala po nangyari, nabasura po lahat. So wala po kaming na-claim dyan sa Court of Small Claims dito sa Canada kasi nga nag-declare ng bankruptcy yung mag-asawa. So ending, nawala lang sa lahat yung pinagpaguran namin. So ang nakakalungkot lang kasi doon, kung ibibenta po pala ng BOC sa mga negosyante yung mga unclaimed balikbayan boxes sa mga OFWs ng mura, tapos naniningil pa sila sa amin ng 20,000, di ba nakakalungkot? Sana lang pinadala na lang nila sa mga may-ari ng boxes or sa recipients ng boxes na yon, yung mga box na yon, at napakinabangan sana ng mga mahal namin sa buhay. Hindi po madali magpuno ng boxes. Alam niyo yan kung kayo ay nasa abroad din. Dugot pawis po natin ang magpuno ng boxes, tapos ganun lang mangyayari. Pinagbebenta lang kung kan-kanino yung mga boxes. Imagine mo, 5,000 pesos lang pala, tapos yung sinisingil sa amin ay 20,000. Nakakalungkot.
BOC, sana naman ma-actionan nyo to. Maraming Pilipino po ang umuwi sa Pilipinas para lang magreklamo kay Sir Raffy Tulfo. Pero ang ending, ang nangyari po, hindi po siya na-air. Parang binigyan lang siya ng case number. May mga files po kami, pero wala talaga po nangyari. Ang dami ko ring nag-reach out din po ako sa Commissioner Office, sa Bureau of Customs, pero wala po talaga nangyari. Ayun nga, pinagbabayad kami ng 20,000 and then hindi din mahanap yung kung saan port nadala yung boxes namin. Kaya nag-give up na lang kami. Ang masaklap lang kasi yung pinagbebenta nila pala, ginawang negosyo na ng Bureau of Customs, yung mga unclaimed boxes ng mga OFWs na which is sana pinadala na lang ninyo sa mga mahal namin sa buhay at napakinabangan pa nila yung mga pinagpaguran namin. Wag naman po sanang ganun. Although, wini-wish ko na lang yung mga box na napadala namin ay napunta sa magandang kamay at napakinabangan ng kung sino man ng nangangailangan. Pero, BOC, sana naman gawan nyo ng tama. Hindi yung pagkakitaan nyo yung mga boxes ng mga OFWs kasi nakakalungkot. Naloko na nga kami ng cargo shipping company and then BOC pa, malalaman namin na ganun kamura lang pala pinagbibenta yung mga boxes ng mga OFWs. Hindi po yan unclaimed boxes. Ninakaw po sa amin yan. Tapos ginawang negosyo ng BOC at saka ng mga business owners na magbili-bili ng ganyan. Modes po ata nila yan kasi imagine mo pinagbebenta 5,000 lang pala ang amount ng box. Diba? Ang saklap. At guys, bago nga ba nila ibenta ang mga unclaimed boxes, inform nga ba ang owner, ang receiver ng mga boxes na ito? Ano ang masasabi nyo tungkol dito? At bilang OFW, safe pa ba na magpadala kayo ng mga balikbayan boxes at makakarating sa pamilya nyo? At Bureau of Customs, baka naman magawa nyo ng paraan at solusyonan ang matagal ng problema tungkol dito. Once again, Junes the Great here and thanks for watching!